Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 17 sa aga. Tukibuntang Western Visayas. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya, inovasyon. Tukibuntang Western Visayas. Ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibalun ta kasaysayan kalulura. Tukip, 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 Western Visayas. Tukip, 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 Western Visayas. Magpamati na sa Tukip sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukip! Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Maayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Western Visayas. Welcome na sa panibago naman nga edisyon sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ako ang inyong mangin kaupod, Hope Torrichante. Adlaw kita sang Huwebes, Pebrero 17, 2025. 26. Sa rehiyon, libuton tahibalun ta kasaysayan kag kultura. Tukibon natin mga kaabyanan ang pinaka-latest sa Western Visayas. Of course, another day, no? Another topic, another guest ang aton makaupod diri sa programa Tukib. Kung kahapon na hibaluan naton or natukiban naton no ang life story sang isa ka resident volcanologist sang Canlaon Volcano Observatory sa subong nga adlaw naman niya sang Huwebes mga kaabyanan. Ibaluon naton no ang preparation sang isa ka ultra marathoner para sa Antique Trail Marathon. Iwatan na ina sa bulan sang Marso sini nga tuig 2026. And since it's a national event, no, it's a national marathon, pasakupan ini no sang mga nagkalain-lain nga mga runners, no, mga trail runners nagikan sa nagkalain-lain man nga bahin sang pungsod Pilipinas. So later mga kaabyanan, may makaupod kita nga isa ka ultra marathoner nga magapasakop sa Antique Trail Marathon sa bulan sang Marso, next month na ina, no? Sini nga tuig 2026. And but before that mga kaabyanan, i-check na nato no ang pinaka-latest nagikan sa aton nga pag-asa kag DOST Fivox. Teknolohiya. Tukibonta ang Western Visayas. Tukibon ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibalun ta kasaysayan kag kultura. Tukib, 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 Western Visayas. Tukib, tukib, tukib.
time nato mga kaabyanan ang pinaka-latest sa lakat sang panahon pinaagi sa aton nga DOST Pag-asa, yari sa aton nga piyak nga linya si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Hi ma'am, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello everyone, good morning. Muli ang ating response to the update para sa pagiging admit of business February 19, 2020. Tree line nag-affected sa eastern section of Mindanao, northeast monsoon nag-affected sa Luzon, Visayas. Dili naman sa western Visayas, mag-experience siya tatas ang maglugod umang tutubagol umang kalangtan kung may mga posibilidad ng mga isolated na mga pag-floods tugas ang northeast monsoon. Makasarangan tugtog makonsumang ng hangin natin nga magahalin sa direksyon northeast sa magadalas ng makasarangan tugtog mabalod niya kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak din ng alas 6:09 sa hapon pag magapinod ini alas 5:58 karon sa hapon. Pag muna ang ating latest weather update, malindirit may Iloilo Doppler radar station ako si Rimar Panggas na matabilis na. Salamat. Ma'am Lenore, no, before kita magtakop sa sininga interview, may we know kung nga abala no sa pungsod Pilipinas bisan wala no sang low pressure area nga na monitor ang aton nga DOST Pag-asa, may ara sa gihapon no sang pag-ulan-ulan no. So anong naga-cause sini Ma'am Lenore, and is it possible no nga bisan wala sang low pressure area may ara sa gihapon sang pagbaha sa aton nga mga lugar no diri sa pungsod Pilipinas? Yes, ma'am, ang paulan at sa Western Visayas, ma'am, ay tugal nga sa northeast ma'am. May idea kita Ma'am Lenore kung until when ining aton nga north-east monsoon? Kamagan, ma'am? Di ba na-mention nimo no, northeast monsoon ang naga-prevail diri sa aton sa Pilipinas. May we know kung until when ini prevailing sa pungsod ining northeast monsoon? Possible, ma'am, ang northeast monsoon, ma'am, ang mag-affected din sa atin sa Western Visayas, mga possible mga 2 to 3 days kung mga affected diri sa atin. With that, ma'am, madamo gid nga salamat, Ma'am Lenore Silvestre. Welcome, ma'am. Nabatian mga kaabyanan ng aton nga DOST Pag-asa Iloilo si Ma'am Lenore Silvestre nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon. Lalinaw, lalinaw, tugibon taong Western Visayas. Lalinaw, ang mga Philippine Standard Time 10:15 sa aga. isa siyensya at teknolohiya. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod ang isa sa mga magapasakop sa Antique Trail Marathon sa bulan sang Marso sini nga tuig 2026. Isa ka lawyer tag ultra marathoner si Attorney Jennifer Lacanlale. Bantayan mga kaabyanan, makaupod natin si Attorney Jennifer sa pagbalik no sa programa Tukib live via Zoom. Mr. Key, umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko,
Bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy! Huwag kang lumabas! Bawal lumabas! Palagi mo nalang iniiwang nakabukas ang pinto at bintana at sobrang baba ng tingin mo sa thermostat ko. Goodbye! Wag! Ang init! Ang taas pa ng kuryente ko! Oh yeah! Gusto mo bang lumamig ang kwarto mo at nang hindi ka maiwanan ng mataas na bayarin? Iset lamang ang iyong thermostat sa 25 degrees Celsius. Dahil ang karaniwang room temperature sa Pilipinas ay 27 to 31 degrees Celsius, mahihirapan ang iyong kompresor at kukonsumo ito ng mas maraming kuryente kung mas mababa dito ang setting. Ilagay lang sa 25 degrees Celsius ang thermostat at lalamig na ang iyong kwarto. At hindi siya. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ay! Power! 24, he loves me not. 25, he loves me. Hi! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas.
time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Napapansin niyo ba ang mga nagsusulputang kwento online na may kasamang kahina-hinalang link? Sa pagdami ng online budol, pati ang scam maya't maya'y nagpaparamdam. Huwag magpadala sa mga manloloko. Magbasang mabuti at maging mapanuri. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Philippine Standard Time 10:24 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, niniyang programa tukib ang Science and Tourism Program sa Radyo Pilipinas Iloilo. And as promised, may makaupod kita no nga espesyal nga bisita kag mapapa-challenge tayo mga kaabyanan kay ti ang aton nga bisita subong nga aga nagikan pa no sa Luzon. So hindi siya native no diri sa aton sa Western Visayas. So gamito na nato no ang Filipino medium. Sa bulan sang Marso mga kaabyanan, may ara sang hiwaton nga Antique Trail Marathon no. March 2026. So may mga kauturan kita nga mga runners, no, trail runners nga magapadulong sa probinsya sang Antique para magapasakop no sa nasambit nga aktibidad. Subong nga aga ang makaupod naton isa ka lawyer and ultra marathoner kag isa sa mga nagpa-register na no sa Antique Trail Marathon. So I believe ready na no ang aton nga bisita sa aton nga Zoom. So let's all welcome no si Attorney Jennifer Lacanlale, isa ka lawyer and of course isa ka ultra marathoner. Sir, magandang umaga po, maayong aga, welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga rin sa inyo. Good morning po. Yes. Sir, isa po kayo no sa sasali sa Antique Trail Marathon sa March this year no 2026. Isa po kayo sa mga naipost na no sa official Facebook page ng Antique Trail Marathon. Bakit po kaya tayo sasali dito, Attorney Lacanlale, sir? Please call me Attorney John. It's for short. Naging curious kasi nung nag-post yung Antique Trail Marathon, naging curious ako sa I haven't been to Antique kasi. So that's one, the curiosity, ano yung terrain doon, ano yung natural environment. So then there's the mountain, tas meron din pong beach or sea. So I'm very very curious to see the place. And of course, mabisita po yung yung mga kaibigan natin na mga kapwa po natin ultra runners as well. Sir, kilala po yung lalawigan ng Antique sa tagline na Where the Mountains Meet the Sea kasi nga meron sila from reef to ridges no, may pinagmamalaki talagang yaman yung lalawigan ng Antique. And perhaps yan po yung makikita nyo no once na makapunta na po kayo sa lalawigan. Pero sir, as of now no, meron po ba tayong expectations sa province of Antique no
I'm sure kasi nga sinabi mo kanina hindi pa po kayo nakapunta sa lalawigan. So ano po yung mga expectations natin sa province of Antique? The challenge, I think, running yung pagtakbo sa mga iba-ibang lugar po kasi it's one of yung motivations din po namin, no? Yung curiosity. Siyempre yung mga local din po, yung mga tao doon, and alam mo naman yung mga Filipino, very hospitable, very kind, at saka yung pagkain. I think that's part of after running mahabang takbuhan, masarap pong kumain actually. Sir, ano pong category yung sasalihan nyo po sa Antique Trail Marathon? Nag-register po ako dun sa full marathon or 42 kilometers. Sir, kasi nga po, no, trail po ito, very different kung patag lang po, no, yung tatakbuhan ninyo. So, paano nyo po pinaghahandaan ngayon yung Antique Trail Marathon, especially 42 kilometers, no, yung tatakbuhin nyo po for the Antique Trail Marathon? Sa mga bago lang po sa trail marathon, siyempre, kailangan pong magganda ng mga ilang buwan yan. Yes. In my case po, regular po kasi, consistent po kasi yung takbo namin eh. So, madali lang po mag-adjust. Yun. So, months po, out of respect for the distance, months po kami nagtitraining dyan. Do you need to come po as early as Feb or first week of March para lang po kumbaga ma-studian yung terrain or yung kabundukan ng Antique? That's a very good question actually. Normally 30 days, weeks before the race para makapag-training din po. Unfortunately, some of us may mga trabaho, may mga family life. So, kung saan po pwedeng mag-training, doon na lang po siguro. Pero if kung talagang very competitive yan, hindi masyadong preoccupied sa trabaho or sa kung ano mang mga bagay na, kailangan din lang attend, weeks po talaga. Mas maganda. Doon ka mag-training mismo sa lugar nung saan yung course talaga ng karera. Sir, sa inyong case po, saan po kayo nagti-training? Kasi trail marathon, yung sasalihan nyo po sa March, malapit-lapit na po. Paano nyo po sinisingit, Kasi you're a lawyer, I know, may mga court hearings kayo from time to time. Paano nyo po nasisingit yung preparations nyo po, sa trail marathon? Kailangan kasi ito pong sport namin is very demanding sa time, no? Kaya kailangan po talagang bigyan ng tuon or pansin at ng oras. Hindi po yung pupunta ka na sa karera tapos you expect a good result. Hindi po ganoon eh. So kahit na busy po, ginagawa po namin, personally, sa umaga pa lang po nagtitraining na ako para kung ano man ang mangyayari sa buong araw, pasok na po yung training. Tapos may mga lugar po dito na like Mount Arayat sa Pampanga, inaakyat po namin yun. Very, very, very important po yun na merong elevation kasi. Kasi pag kasi po trail, akyat baba ka. So, dapat gagayahin din po yung training na gano'n, hindi lang po sa road. Paano po nag-umpisa yung hilig natin, Attorney John, sa trail running or sa trail marathon, Kasi yun nga, very challenging, very demanding yung sa trail because may mga elevations po, na tayong dadaanan. Yeah, that's a good question. Going back, inisip po nung mga nakaraan kung nag-umpisa po kami, wala po kasi masyadong trail running sa Pilipinas no? That was, I think, 15 years ago or so. So, naging curious po kami and then, nahiligan na nga po and then tuloy-tuloy na. But at the same time, meron din pong kakibat na pagmamahal sa sa environment, sa nature. Meron pong ibang naidudulot na lakas at kapayapaan pag nandun po tayo sa yung natural setting or mga bundok, tahimik, narinig lang po natin yung mga ibon. It's very, very healthy and I mean, as far as mentally is
how often natin ginagawa yung training, Attorney John, no? In a week po ba kailangan nakakapag-train tayo just to make sure, no, na ready tayo anytime meron tayong sasalihan ng mga trail marathon? Kapag po yung tinatawag naming off-season, wala pang karera, importante po na na regular pong or consistent na may nagtumatakbo. Mga 3 to 4 times a week. And then, 3 to 4 times a week. Tapos, madali na po kasi mag-adjust pag karera. As opposed yung mag-uumpisa ka pa lang sa 0, tapos bigla kang itataas yung mileage mo or yung distance mo, yung frequency ng training. Ano po yan, recipe po yan for injury. So, off-season po, kailangan regular consistent training. Tapos, pag malapit na po yung karera, doon po talaga i-increase yung hindi mabibigla yung katawan po natin. Madali na pong mag-adjust, no? Na-mention niyo po yung off-season, Attorney John. Ano pong ibig sabihin ng off-season? Sa anong period po kaya ito, no, nangyayari yung off-season or wala po talagang mga takbo sa ating mga kabundukan po? Okay. Alam niyo po yung ang seasons na meron po tayong 2 seasons dito sa Pilipinas. Meron po tayong summer and rainy season, no. Yung rainy season po, yun yung tinatawag namin off-season. Kasi pagtrip po kasi sa mga bundok, pag maulan po yan, delikado, maputik, madulas, etc. So, kung saan po pwedeng mag-training na safe, doon po kami. Okay, kahit road po yan, pwede naman. And then pagdating po ng towards, I think, November up to summer, yan po yung peak season namin. Especially first quarter ng every year po, yan. Doon po yung maraming karera na nagdikit-dikit minsan yan, daming karera. Sir, kasi nga, no, na-introduce po namin kayo as an ultra-marathoner. So, for sure, no, yung sasalihan natin sa Antique is not the first time, no, nag-trail marathon tayo. So, nakailang trail marathon na po kaya tayo, Attorney John, no? And sang-sang mga lugar sa bansa, no, or abroad, yung mga sinalihan na po natin? Ako, tawag nga po sa amin, dinosaur marami na, di ko na po mabilang actually. Sa Pilipinas po, from Banawe to Baguio, Pampanga, Tarlac, Batangas, Bataan, marami na po. Even Davao, Cebu, nagpunta na rin po ako dyan. Kaya very curious po ako sa Antique, I haven't been there. Marami na po Sa ibang bansa po, I've been to Canada, US, France, Australia, New Zealand, madami na po. Madami na. Marami rin pong gastos. Kung gusto po talaga, pinaghahandaan talaga. Speaking of the gastos, no, Attorney John, para po sa mga beginners pa lang, no, kasi nga nadi-discourage because of yung mga kailangang ipe-prepare prior to the trail marathon or the trail run, kailangang i-prepare yung shoes, yung gears, no. Paano po kaya, any tips po sa mga beginners po natin? Anong mga basics po kaya, no, yung pwede nilang i-invest or sa pag-try nila, no, ng trail marathon? Okay, very good question po yan. Una-una po, start small. Kung saan po tayo, dun po natin one baby step at a time, tawag po namin relentless forward progress. Huwag po natin yung tingnan meron tayong long-term goal at meron tayong short-term goal. Kung saan po tayo nakatira or madalas na pinupuntahan, doon po tayo mag-start. And then you dream big. Kung pag may gusto po tayo sa buhay, makukamit po natin yan pag pinagtiyagaan natin. But you have to start small and be consistent. Marami na po akong contemporaries ko na nakita kong noong una, nag-umpisa sa trail running, napakalakas. And then just to find out later on, nasa na sila. So, yun po yung importante, no? And then you have to like it. It starts all here. Kasi nandun po yung will or the grit, no? Pag nasa bundok po, iba po talaga it's very physically demanding, but the mental strength would carry you through the finish line. Since na-mention nyo na po, no, Attorney John, yung
mental preparation, paano po ba dapat paghandaan mentally yung trail running or trail marathon? Kahit di na nga marathon yung takbo na lang sa mga kabundukan po natin, kasi yung marathon for ano na po yun dito po sa Iloilo, pag nag-marathon po kayo, yung tawag sa inyo is mga halimaw, kasi nga ang lalakas ang lalakas, pero for beginners po, they could start from 5K, 10K, until ma-reach po nila yung 42K. So paano po dapat mentally paghandaan yung mga trail running, Attorney John? Longer distances, no? Actually, you would believe it, may mga karera po ng umabot 160 kilometers, 200 kilometers or more. Sa ibang bansa po, even dito sa Pilipinas, meron na rin po. But for those who are starting out, take your time po. Take your time. Just be consistent. Punta po kayo sa mga, kahit di na po bundok, yung mga natural setting lang, yung may mga hills lang, and then try to connect with nature. Yan po yung very importante dyan Doon yung po feel na parang parang hindi ko ma-describe lang mabuti. Parang you belong to nature We're one with nature. And then you start there, unti-unti lang po, until na such time na, kaya ko pala ito. Then, yun nga, and then you progress from 5K to 10K. And then before you know, you'll be doing the full marathon, the 42K po. You start small, and then you try to connect with nature. Yun po yung importante dyan. Yes. Baby steps, for our beginners na mga sa trail running. Sir, how young were you, nung nag-start po kayo sa trail marathon, Ano po yung one significant moment na nag-push po talaga sa inyo na subukan yung trail marathon? Nako, matagal-tagal na rin po yan. Siguro mga 20 years ago or more. Wala po kasing trail running, puro road. If you notice, ang puro po like yung mga karera nung yung Milo Marathon, it's been decades na. So we started there nung I was in college in Manila, and then etc. And then meron palang trail, kung may road, meron palang trail din. And then bagong-bago po. Then out of curiosity again, and then trinay po namin, and then the challenge. And then nag-50K, and then nag-100K, ayun, tuloy-tuloy na po. I think curiosity is very important as well, na meron tayong ganun try ko nga to, if like, some of us probably na magugustuhan, and then yun po, but you have to find time to be healthy to be physically active. Very importante po, lalo po ngayon sa mga kabataan po ngayon. Alam niyo naman po, puro nakaupo lang, puro gadget. Hindi po kayo ma-reap yung investment po, kasi para sabi nga nila, health is wealth I'm telling you, it's very, very true. It's very true. Ano pong goal natin, Attorney John, sa pagsasali natin sa mga marathon, especially the trail, and sa lalawigan ng Antique, ano po yung goal natin, sa Antique Trail Marathon? Opo, yun nga, gusto ko po makita yung ang maganda yung probinsya, yung sabi nga, the sea meets the, I don't know, the mountain meets the sea or something. Yes. Okay, that's one. I think meron din pong yung it's one way of, kasi pag meron po tayong karera, pinaghahandaan po, so that keeps you active as well. Yeah. And then ang goal po rito is, just at this point in sa running career po, I just want to like impress upon yung mga kabataan ngayon, or yung mga matagal na rin po nagtitrailing na, even at this age, you can be active, you can be healthy. Yun po yung dyan. Just to be a model, if you, for lack of better term, to others na, this is good, this is fun, this is healthy, and this is, tsaka yung pagsasamahan po kasi ng mga trail runner, iba po, very, very close. We respect each other. Sir, sa Antique Trail Marathon po,
meron po ba tayong mga grupo na kasama or sasali sa Antique Trail Marathon? Meron po akong mga kaibigan natin na sasali po, but in my case po, ako lang mag-isa pupunta doon. Oo. Grabe, yung determination, no? Yung pursuit ni Attorney John, no, for trail marathon. Siguro po, no, sa dinami-dami ng sinalihan nyo na po, local and international, ano po yung pagkakaiba ng sa Philippines, no, yung trail natin, yung trail marathon dito, at saka yung trail marathon doon sa ibang bansa? Okay, very good question, no. I find your questions very, very incisive. Yung sa mga ibang bansa po kasi, matagal na silang meron nga dyan, may karera 100 years na, no, na trail. Sa Amerika yun, oldest. Tayo po, we're still catching up. But, papunta na po tayo doon. Ang advanced na po sila in terms of community participation. Kung makikita nyo po doon, yung mga community mismo nagvo-volunteer sila because they see that it's a part of their culture, their society. And then dito, tapos naiintindihan din po ng mga komunidad yung mga lokal na nagko-contribute po sa sports tourism industry etong ganitong mga karera. Kung talagang, kasi nag-organize din po kasi ng mga karera, you would believe it na yung contribution, economic contribution ng mga karera or ng mga runners na coming from locals and coming from abroad sa tulong sa mga lokal o sa local government doon sa ibang bansa. Sana po dito sa Pilipinas, ganun din po ang maging perception ng mga tao na this is you're part of this. Yun ang pong kailangan natin gawin. Ang isa rin pong comparison na masasabi ko is that meron pong mga kumpanya na talaga nagsusupport ng mga trail running races sa abroad. Sana dito rin po sa atin mangyari po yan para lalong mapaigi o ma-improve po natin yung trail running community dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Sir, napag-google po ako, no, sa name nyo po, and then I've realized na you were once a race director or perhaps, no, until ngayon, no, na race director pa rin po kayo. And aside from being an ultramarathoner, so based po sa inyong experience, sa haba na rin po, no, ng pagtatakbo ninyo, especially dito sa Pilipinas, do you think ready na po ba yung bansa for international trail marathons po? Oo, meron na po. Mandana. But, marami pa rin improvements. I just hope that yung mga local governments natin would see this as, or encourage yung mga race directors to support the race directors na bigyan pansin at suporta ang mga local trail running races natin. Kasi po, malaki po ang economic contribution niyan. Hindi lang po yun. And then, yun nga, nadidevelop yung culture for love for ultra running. No. Marami pong benefits yan. I hope that the national government and the local would look into this kasi marami pong benefits sa local at sa mga kababayan natin. Yes. Ganyan yun din po actually, no, yung nilulook forward natin dito sa province of Antique because of the National Trail Marathon. Marami po, no, yung mga runners from different parts of the country na pupunta sa province of Antique. So hopefully, no, gain din po, no, ng economic benefit yung province because of the national event, no, at na-promote na din ito recently, no, ng Department of Tourism. Before I ask, no, sir, yung mensahe niyo po sa mga kapwa runners, no, at sa sasali sa Antique Trail Marathon,
sabi po kasi nila, no, especially the younger generations would say na nasa running era na po tayo ngayon, no. Marami na po yung nag-i-engage, no, sa running events, no, not just sa trail but also sa mga usual running events, sa mga fun runs lang po natin. So, I don't know if you would agree to that, no, Attorney John, and how would this impact, no, our sports tourism, assuming, no, that we are indeed sa running era? Meron po kaming term diyan, yung running bug. So pag nakagat ka, tuloy-tuloy na po 'yan. And I think dito po sa Pilipinas, sa atin, sa bansa natin, running is here to stay. Delay lang po tayo, pero tuloy-tuloy na po 'yan. And I'm just happy to note that pag kahit dito po sa Clark, sumasali po ako sa ibang lugar, nagsumasali po kami mga road race. Ang dami pong mga runners ngayon. So that's a good sign that, yung mga kabataan ngayon na, they're nagugustuhan din nila yung pagtakbo. Maganda po ito in terms of sa health nila, and then sa komunidad, and then yung economic benefits as well sa local industry, sa sports tourism. Tuloy-tuloy lang po, no? May mga talagang lang po na kailangan po talagang ikayat sila at ipakita na maganda po ang pagtakbo. Kahit ibang sports din po, okay din naman po eh. Kaso nga lang, ang focus po natin is running today. Nandito po, di na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Mas darami po ang sasali kasi it's very good for them, for everyone. Yes. Actually nga dito, no, sa Western Visayas po or dito sa Iloilo City, left and right na rin po yung mga running events. So nakikita po ito, no, sa sports tourism ng side, no, ng lungsod ng Iloilo. So hopefully magtuloy-tuloy kasi meron na po tayong mga marathons na hino-host, no, dito sa lungsod ng Iloilo. Siguro last na lang po, Attorney John, no, yung mensahe nyo po, no, sa mga kapwa nyo po marathoner na sasali sa Antique Trail Marathon, and for those, no, na sasali, beginner pa lang po, no, sasali sa lower categories po. Okay. Doon po let's start with yung mga lower categories, yung mga nagbaguhan lang po. Huwag po kayong matakot. Okay? Overcome nyo po yan. Try nyo po. Try nyo lang. Napakagandang po yan. Take your time. Huwag po kayong magmadali. Enjoy the view. Kasi iba po sa road iba sa trail maganda yung natural sceneries scenery sa trail. Try nyo lang po. You start baby steps, try the shorter distances, and then for you'll be going for the longer distances. Doon naman po sa mga batikan na, pakita po natin sa mga kabataan, sa mga baguhan, na maging example po tayo. Okay? Ipakita natin na this is good for us, this is an investment sa health, tuloy-tuloy lang po tayo. Now, yung sa mga fellow race directors ko po, ito, I know, hindi po mahirap po yung mag-direct ng mga karera, lalo sa trail. Nakakapagod po yan, takes time-consuming. Pero alam ko po bakit nyo ginagawa to, because of passion. And, we love our fellow trail runners. No? Kasi alam natin kung anong pinagdadaanan nila. Pero ang isang advice ko po sa kanila is, paminsan-minsan po, lumabas kayo ng ibang bansa, sumali po kayo sa mga ibang karera, obserbahan nyo po kung ano yung mga standards ngayon sa international. Pagkatapos po nun, mag-join kayo ng mga karera doon sa ibang bansa, dalhin nyo po yung mga standards dito sa Pilipinas para po mag-improve tayo. Hindi lang po yung nandito lang po tayo, tapos kala nila natin, okay na to. Hindi po yung ganon. Lumabas po kayo. Hindi naman po kailangan pupunta kayo ng Europe, ng USA or Australia. Dito lang po sa Asia, marami po kayo makikita magandang karera dyan na that you can bring in yung international standards sa ating Pilipinas. Doon po tayo mag-improve. Kaya obligasyon po natin yan sa mga ating mga trail runners or sa mga runners natin po.
Yes. With this, sir, no, Attorney John, maraming salamat po talaga no sa opportunity na makilala ka at saka mapaabot din po no yung mensahe para sa ating mga beginners and mga marathoners no dito sa bansa na sasali sa Antique Trail Marathon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mabuhay din po. Maraming salamat. It's been a pleasure. Good day po. Good day. Dalina, tukib untang Western Visayas. Nabatian mga kaabyanan si Attorney Jennifer Lacanlale, isa ka lawyer and an ultra-marathoner. Isa siyensya at teknolohiya. Na-inspire na ba ang lahat? Dalina. Ako na-inspire ako no in such a way nga makita nato ng benepisyo no sa aton ikaayong lawas no, and at the same time mas ma-promote pagid naton ang turismo sang lugar kung sa diin gina-host no ang mga running events no kaangay sang Antique Trail Marathon nga hiwaton sa San Remeo sa probinsya sang Antique. Ginahandaan na ini mga kaabyanan sang Antique Provincial Government, sang Department of Tourism Western Visayas, and also sa mga partner institutions and stakeholders, no? So, exciting, no? Ang mangin bulan sang Marso para sa mga runners or running enthusiasts sa Western Visayas sa pag-host, no, sang Province of Antique. Sa problema pinaagi sa And kay Attorney Jennifer Lacanlale, thank you, sir, for joining us, no? Si Attorney Lacanlale is from Luzon, no, from Pampanga. So, that's why, no, nga nag-Tagalog kita para mas maintindihan nila kita. sa rehiyon libuton tahi. So, si Attorney Lacanlale will be joining the Antique Trail Marathon, tapos mag-join siya, no, or intrahan niya ang 42 kilometers. Grabe, no? Sa mga na-interview ko na ng mga race directors diri sa Radyo Pilipinas, usually they would call, no, yung mga nag-marathon niya 42 kilometers, mga halimaw. And since naka-join kita, no, sa mga race or running events, which is true, no, nakita natin, grabe yung power, grabe ang endurance, no, sa mga naga-marathon. Aga pa na sila nagdulom pa na iyang kalibutan, nagadalaga na sila. So, grabe, no, ang ginapakita nga strength sa ngaton nga mga runners. Ang mga solusyon sa problema Philippine Standard Time 10:54 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pag-upod diri sa programa Tukib. Hopefully malabot naton, no, ang organizers ng Antique Trail Marathon para mas maididan pagid naton, no, ang mga preparations, especially that there will be tourist runners nga magahalin, no, sa nagkalain-lain nga lugar sa pungsod Pilipinas. Thank you sa mga nagtutok sa Facebook Live, no, sang Radyo Pilipinas Iloilo kag nag-tune in sa 585 kHz sa inyong mga radyo. Gusto natin i-greet sang happy birthday ang awan nga senior reporter diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, si Sir Paul Tarosa. Happy birthday, Paul Tarosa, ang senior reporter sang Radyo Pilipinas Iloilo. Subonggid inang adlaw, no, February 19. And thank you man, no, sa aton mga katuwang technical. Diri sa studio si Sir Alan Defante kag sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kaabyanan nangin kaupod ninyo Hope Tarichante kag iniang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.